Yan, sige. Isang mapagpalang hapon sa lahat. Magandang hapon. Best IT1L. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Yan. Magandang Ito, hapon po, sir. yan. Ito ang formal na pagsisimula Magandang ng hapon po. ating talakayan sa kurso ng COMFIL, Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Pilipino. Magandang simulan yung ating pagpasok sa kurso na ito sa pamamagitan ng pag-unawa, no, sa mga ilang legal na usapin sa pagtalunton sa wikang pambansa o sa mga batas pangwika. No, medyo theoretical ang ating talakayan. No, ano pa, na nakilala, no, sa kasaysayan ng wikang umiiral sa ating bansa. No, layon din ng ating talakayan, no, magkaroon ng ah, pagbibigay ng madali at malinaw na pagbubukod sa pagkakaiba ng Tagalog, Filipino na P at Filipino na F. Um, ano pa, sa ating mga hinandang gawain para sa unang module, no, naway makatulong ang ating talakayan ngayon para masimulan ninyo yung mga nakapost na gawain sa Google Classroom, no, kasi matapos ang module na ito, no, higit na mapagpapatibay, no, yung layon na mas mapataas, no, yung ating pagkilala sa wika, no, lalong higit sa wikang pambansa, no, at sa ating pagkakakilanlan o lahing Pilipino na may isang wikang nagkakaisa. Yun kasi ang pinaka punto ng usapin natin tungkol sa wikang pambansa o sa kasaysayan ng wika. No, kaya halika ngayong hapon ay sabay-sabay nating silayan, no, at mga natatagong karunungan, no, sa module na ito. Yan, simulan natin sa pahayag ni Bernales. Sabi niya, mahaba at masalimuot ang pakikibaka para sa wika at bayan. Nito ang mga nakalipas na panahon. Ang pakikibakang ito ay lalo pang umiigting at umiigting. No? Sa pahayag na yan, tumutukoy na sa matagal na proseso ng pakikibaka sa wika, no, sinabi ay mahaba at masalimuot. Yung ibig sabihin hindi naging madali, no? Nangangailangan ito ng matinding sakripisyo, pagsisikap, dedikasyon para lang uh, yung layon ng mga tagapagtanggol ng wika, no, sa kasaysayan na mababanggit mamaya, no, hindi naging komplikado yung proseso ng pakikibaka nila, no, mula dun sa mga sakripisyo, pagsubok, no, siguro makikita natin hindi naging biro yung kanilang pakikibaka para makamit ng wikang Filipino yung kanyang pagkaunlaran, no, sa kasalukuyan. No, pag-igting ibig sabihin na ito ay nagpapakita na sa paglipas ng panahon, no, sana'y patuloy yung pagsagisag o yung pakikipaglaban, no, sa gayon ay magpatuloy yung ating pagiging buhay pagdating sa wika. Sana, no, umiigting pa, ibig sabihin lalo pang lumakas, no, uh, yung mga lahat ng pakikibaka sa wika. No, sisiwalan natin yung pakikibaka, no, sa wika sa pamagitan ng pagkilala, no, sa mga katutubong uh, isura ng wika dito sa Pilipinas, no. Alam naman na natin, no, bago pa dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, ang mga katutubong Pilipino ay may gumagamit na ng iba't ibang wika o dialekto o higit na mayaman o sa diversidad na anyo, no, sa Pilipinas ang wika, no. Makikita ito sa bawat rehiyon, no, sa bawat lugar, sa bawat pulo sa bansa, no, may kanya-kanya tayong winiwika o wikain, no. Nandiyan ang Tagalog, Cebuana, Ilocano at iba pang wika na itong mga katutubong wika na siyang ginagamit natin sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, no, mga sinaunang gawi o kilos ng mga tao noon, no, sa kanilang pamumuhay sa lipunan na kanilang ginagalawan. Ano pa?
mapapansin natin na meron din tayong sistema, no, sa ating pagsulat, sa ating pag sasalita dahil sa meron ng umiiral na wika. Nandito yung mga dokumentasyon o dokumentaryo sa mga susunod na slide na magpapatunay na meron ng wika, no, bago pa dumating ang kolonisasyon. Ang Pilipinas ay mayaman, no, sa wika. Mayroon itong mahigit, no, 130 wika at mahigit 400 na dialekto. No, magkaiba ang wika at dialekto. Sa mga susunod na module, bibigyan natin ng kahulugan yan. Nandito nakikita nyo 11 wika, ang bilang ay nasa 1,000,000 pataas. Ibig sabihin, mayroong pangunahing wika na maraming nagsasalita na pangkat ng tao mula sa iba't ibang etnikong grupo, mula sa iba't ibang geographical na geographical na papansinin na ang Tagalog, Cebuano, Ilocano ay ilan sa sa posisyon o nasa ikatlong posisyon kung saan kita na sila ay higit na mas marami kaysa sa iba pang katutubong wika. Yan. Tiyak, no, malinaw na malinaw, no, klase, bago pa man dumating ang mga dayuhan, no, na mananakop sa Pilipinas ay may kawalan na ng pagkakaroon ng isang wikang na magbubuklod sa lahat dahil sa itsura nga, no, na lahat tayo ay magkakalayo, lahat tayo ay watak-watak dahil sa lugar. Ganun din pagdating sa wika. Paano kaya na nakapili, no, ang ating pamahalaan na ng isang wika na magbubuklod sa lahat? No, nandiyan ang Ilocano sa Region 1, 2, 3 o sa Issacar Region, no. Region 1 nandiyan ang Pangasinense, Region 3 nandiyan ang Tagalog, sa NCR Metro Manila, no, may Maropa. Kapampangan ay bahagi din ng ating Region 3, no. Sa pagbumaba ka papuntang Bicol, no, sa Region 5, Hiligaynon, no, Region 6. Sa Central Visayas naman, nandiyan ang Balasyon ng Cebuano, no, Waray sa Eastern Visayas, Bisaya naman sa Region 10, Northern Mindanao at Davao Region o Region 11. No, ang Tausug, Maranao, Maguindanao ay bahagi ng Muslim Mindanao o nasa Autonomous Region. Nakikita niyo yung slides, no, ay nagpapakita ng mga lingua francang sinasalita sa bawat region. Ibig sabihin pala, sir, sa Pilipinas, no, may isang lingua francang pinagkasunduan na ginagamit ng pangkalahatan o common na wika na ginagamit sa bansa. Ganon din sa bawat region. Kaya hindi pwede sabihin na ang Region 3 malaki talaga ang maraming nagsasalita ng Tagalog sa Region 3, pero hindi ibig sabihin yun na din ang lingua franca na sinasalita sa Region 1. Kapansin-pansin, no, sa Region 1, no, mas maraming git ang Ilocano kaysa sa Tagalog. Doon ipapakita ang mga common na wika na ginagamit sa bawat region, no. Kung titingnan ng bawat region, iba-iba ang common na wika, no, lingua francang pinagkasunduan ng bawat pangkat. No, ibig sabihin, maaring ang pagtalunton ng wikang pambansa, no, sa mga susunod na talakayan, maaring lahat ng mga ito ay nire-representa ng umiiral na wika sa kasalukuyan. Ano pa? Kung higit na susuriin, no, hindi naman kasi mabilis lang yung ating gagawin dahil ang kurso na ito ay hindi naman sa pagpapakilala talaga sa tuon ng variety o ng wika na dito sa Pilipinas, kundi gusto ko lang maging malinaw, ito ay bahagi ng ating pagtalakay, no. Kung susuriin, makikita ang bawat wika ay mahigit na 7,000 isa sa Pilipinas ay magkakamag-anak, no, magkakamag-anak dahil sa geographical na nyo. Gaya dito sa Northern Philippine, ang Ilocano, Central Cordilleran, South Cordilleran, lahat ng umiiral na wika sa bawat
pamilyang wika na ito ay magkakapatid o magkakapamilya. Ganun din sa Meso, sa gitna, Meso-Philippine, no? North Mangyan, South Mangyan, wika ng Palawan, Central Philippine, no? Dito natin makakategorya yung inang wika ng sinasalita nating Tagalog, no? Ang inang wika natin ay Central Philippine Language, kapatid natin ang Bicol, Bisaya na mga wika, kaya halos kakahawig batay sa tunog, sa kahulugan ng mga inang salita, no? At yung wika sa Mindanao, sa Southern Philippine naman, nandyan ang Subunod, Danao at Monobo na grupo ng mga wika na ang nagsasalita ay nasa Southern Philippine Language. No, at tangi-tangi, no, talaga halos magkakatulad yung wika, no, dahil sa isang ina lang naman ang pinagmulan. Pero batay sa ilang pagsasaliksik, ang mga wika ng Ibatan, South Mindanao, Sama, Sanghil ay hindi nabibilang sa alimang tatlong grupo. Yan. Ano ang dahilan? Dahil malayo, no, na ang pagkakahawig ng mga ito sa mga wika sa Pilipinas, kasi higit sila ay mas malapit sa kalapit na bansa. No, halimbawa, itong wikang Ibatan. Ang wikang Ibatan, yan ay wikang sinasalita sa Batanes, sinasalita sa Babuyan Island. Kung papansin din sa geographical na itsura, mas malapit sila sa Taiwan, kung saan mas malaki ang impluwensya ng Yami, no, Yami na wika o wikang Yami kaysa dito sa Northern Philippine Language. Yan. Ang kasama naman, no, na binanggit kanina, ganun din, ang mga maliit na pulo, no, sa timog Pilipinas ay kabilang sa grupo ng Sabah, Malaysia. Ang wika ng Sama ay higit na mas malapit sa Sabah o wika ng Malaysia. Yan. Ang wika sa South Mindanao tulad ng Bogobo, Blaan, Tiboli, Tiruray, yan ay hindi rin kaugnay sa iba pang wika sa Pilipinas, no. Sila higit na mas malapit, no, sa Indonesian language, no, sa Indonesian language. Yan. Sunod, ang Sanghil ay higit na mas malapit din sa Indonesia kaysa sa Pilipinas. Yan. Yan, mga wika sa South Cotabato at Sarangani, no, mas hawig sa Indonesian language, no, mas malapit yung pamilya nila sa Indonesian language. Yan, binigyan din ni Sapiro, no, kahit na nagkaroon tayo ng iba't ibang umiiral na wika sa bansa, no, sinabi niya, no, ang isang bansa na walang nagkakaisang wika ay mahihirapan makamit ang tunay na kalayaan at kasarinlan. No, ang pagkakaroon ng isang wika ay mahalaga para mapagbuklod-buklod yung nabanggit kong pagkakawatak-watak ng Pilipinas dahil sa umiiral na aberasyon ng wika, no. Mahalaga ito, nagkaroon tayo ng pagkakaisa para maging epektibo, no, ang wika sa gamit ng pamamahala, epektibo sa gamit ng edukasyon, epektibo sa gamit ng iba't ibang larang para magpatuloy mamuhay ang mga Pilipino. Ganun din, no, tuluyan na magpapalakas, no, sa pagbubuklod natin bilang isang mamayan. No, kanina ka pa binabanggit yung mga umiiral na wika sa Pilipinas. Sir, saan ba talaga sila? Ano yung talagang mga inang wika, no, ng Northern, Meso, tsaka South Philippine Language? Ang lahat ng wika sa Pilipinas ay kabilang sa Austronesian language family. Paki-note o taktala nyo iyan, naging bahagi iyan ng inyong pagtataya. Yung nakikita nyong mapa ay mga pulo sa South
Southeast Asia, Eastern tsaka ilang South ng Amerika. No, nabibilang dito no nakarapit na bansa natin ang Indonesia, Malaysia, Polynesia, Melanesia, Micronesia, Taiwan, Indochina. No, sinasabi na ang Pilipino ay kabilang sa pangkat ng wika ng Austronesyano o pamilya ng wika na malayang nagkalat sa kapuluan ng nasa Pasipiko at Timog Silangan Asya na may ibang kasaping ginagamit na kaparehong kontinente sa Asya. Yan. Si Consuelo J. Paz, isa siyang linguist, no, nag-aral ng mga katutubong wikain sa Pilipinas. No, pinakilala niya ang Proto-Philippine Language Family bilang bahagi ng Austronesian Language Family. Itong nakita niyong graph kanina, ito yung tinutukoy na Proto-Philippine Language. Yan. No, ang Proto-Philippine language ay ang mga sinaunang wika, malinaw iyan, na pinagmulan ng ating mga katutubong wika sa bansa na nagsisilbing batayan no, ng pagkakaiba-iba ng mga wika sa Pilipinas. Kaya iba talaga ang pagpapakilala o pagbibigay kahulugan pagdating sa wika at sa dialektong itsura. No? Sa ikalawang pag-aaral naman ni Dr. Ernesto Constantino yung sa The Sentence Pattern of 26 Philippine Language, may 26 na piling wika sa Pilipinas na karaniwan ay matatagpuan yung pagkakapare-pareho ng tunog dahil magkakapatid nga, no, magkakapamilya nga, mahalata sa istruktura ng wika pagdating sa phonolohiya ang pagkakapare-pareho ng mga tunog. Itong nakikita nyong patinig, no, ay halos magkakahawig na tunog sa magkakapamilyang wika. At ganun din sa ilang patinig, yung I, A, U ay halintulad lamang sa mga umiiral na wika sa bansa. Ibig sabihin, sa linguistiko na itsura may koneksyon, no, yung iba't ibang wikang umiiral sa Pilipinas, no, sa kabuuang itsura, no, ng istruktura ng wika dito sa Pilipinas. Patunay na nagkakaroon ng dahilan ng linguistikong variety ang lokasyon, yung tinatawag nating geograpikong lokasyon. Pag sinabing geograpikong lokasyon, ito yung lugar, no, lugar kung saan ginagamit ang isang particular na wika. Halimbawa din sa Bataan, meron tayong particular na wika na ginagamit, walang iba kundi ang Tagalog, di ba? Dahil din sa umiiral na mga taong tagapagsalita o yung speech community na tinatawag, na maaring maghiwalay saan, no, sa atin, no, sa iba pang wika na umiiral na naghihiwalay sa atin sa ng katubigan, ng kabundukan. Kaya kapag pumunta kayo sa ibang lugar, no, sa ibang region, talagang iba ang wika na kanilang ginagamit. Yan. Sa language boundary naman, dulot naman ito ng migrasyon, ng pananakop, ng kalamidad, ng giyera. Yan ay pagbibigyan natin ng pagpapahulugan sa mga susunod na talakayan. Yan. Ang nakikita ninyo ay ang inscription, no, na sabi na ba't natanso ng Laguna. Sabi sa Laguna iyan na kita. Ito yung dokumento na magpapatunay na merong lumang kabihasnan o may lumang kultura tayo dahil may umiiral na wika sa Pilipinas, no, 900 AD pa iyan, no. Sinasabi, no, isang manggagawa ang nakahanap niyan sa bunganga ng ilog ng Lumbang, no, sa barangay Wawa ng Lumban, probinsya iyon ng Laguna. Isang lalaki na akala niya ang gamit ng tanso na iyan ay pagsasala ng buhangin o bato, no. Sinubukan niya ibenta iyan sa mga antigong kolektor pero walang nagka-interes, no. Nito lang 2006, no, iyan ay naging
nasa pakamay ng ating pambansang museo sa antropolohiya, no? At sa kasalukuyan ay makikita, no, sa museo na iyon. Pinaniniwalaan ang mga nakasulat, no, kung titingnan nyo, ang mga nakasulat sa inscription na iyan ay nasa wikang Malay, no? Ginamit ang lumang wikang Malay. Ang Malay ay hawik sa mga Kawi script, no, Asian, Indonesian, ng Sanskrit, ng Javanese script ng Malay. Ibig sabihin, bago pa dumating ang mananakop noong 1521, no, ganap na may umiiral na wika sa bansa. Ayan ang nagpapatunay, no, na may kakayahan ng bumasa, no, sumulat ang ating mga ninuno. Napakaraming dokumento na papatunay na ating mga katutubo ay higit na mahusay, no, maalam sa wika bago pa dumating ang Kastila na itinuturing tayong mga Indio, walang alam, no. Ang wika daw natin ay wika ng mga diablo, di ba? Kilalang baybayin bilang lumang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino, no, bago pa dumating ang Kastila sa Pilipinas. No, sinasabi gaya ng nabanggit kanina, ito ay supling, no, ng lumang Malay, no, o ng supling ng lumang Kawi script, no. Hawig ito sa pagsulat ng mga taga-Javanese, no, mga ilang pang bahagi ng Timog Silangang Asya, dahil nga gaya ng sabi ko, sila ay magkakapag-anak. No, ang Malay ay malaking impluwensya sa ating wika at panitikan, lalong higit sa baybayin. No, gayon din sa iba pang wika ng Meso language, Philippine language. Nandiyan ang Proto language, no, ang Bisaya, Bicol, Tagalog, Kapampangan, Pangasinense at Ilocano at iba pang wika ay may impluwensiyang Malay, no, o Malayong Polynesian. Yan, yung nakikita nyo, yan ay kasalukuyang ginagamit pa rin ng mga pangkat, no. Kahit kala natin hindi talaga lubusan nang nawala yung paggamit ng baybayin o yung paraan ng pagsulat ng ating mga katutubo. Ang Hanuno, Buhid, Tagbanwa, ibang konsepto iyan. May pagkakahawig pagdating sa baybayin, pero iba ang proseso, no, pagdating sa pagkakasulat, no. Ayan yung mga sample. Kaya kapag may nakikita kayong mga ganitong produkto na pwede natin kung mayroon tayong pagkakataon gawin koleksyon, no, para higit na mapatunayan na hanggang sa kasalukuyan ay mananatiling buhay ang ating mga katutubong pamamaraan ng pagsulat. Nakakatuwa na dahil sa kasalukuyan, kahit moderno na, pilit nating nilalapit ang mga unang paraan ng pagsulat, no, dahil sa makabagong gamit, no, ng teknolohiya. Yan, bisitahin lamang, no, ng ating National Museum of Anthropology para makita yung ilan sa mga nasinabi kong dokumentong magpapatunay na masining meron na tayong umiiral na wika sa Pilipinas bago pa ang kolonyalisasyon. Hindi lang naman sa Pilipinas, no, merong mga ganitong unang pamamaraan o sistema ng pagsulat. Meron din ang Mesopotamia. Sila yung mga unang pangkat ng tao sa kanluraning bansa. No, nandiyan ang sulat sa Sumerian, ang cuneiform. Yung cuneiform, no, gaya ng baybayin, may iuri sila sa mga unang sistema ng pagsulat o nasa anyo ng logogram o ideograph, no. Sa ating mga susunod na ensayo sa pagbabaybayin, yung mga simbolo ng baybayin may kahulugan iyon, bukod sa iyon ay nire-representa ng isang tunog o nire-representa ng titik, no. Ano pa, meron ding kanji. Ang kanji ay tawag sa Hapon, no, kanilang unang pagsulat. Nandiyan yung hiragana at katakana, no, yung dalawang pangunahing sistema ng pagsulat ng Japanese. Yung
have dyan. No, isang sistema ng pagsulat, no, pangunahing ginagamit, no, ng mga ng wika sa Arab at Hebreo. No, yan, kung papansinin, ang Abhad kasi tumutukoy yan sa uri ng alpabeto na katuon sa paano sinusulat ang mga katinig. Yan, at ganoon din ang paraan na gamit ng mga patinig na Arab. No, sa kasalukuyan, higit na talaga na ma-influensya yung alpabetong Romano o yan na Greek alphabet. No? May mga Roman numeral pa tayo hanggang sa kasalukuyan na ginagamit. Yung Sanskrit, ang sinaunang wika ng India na talagang napakayaman sa kasaysayan. Yan, ang Cambodian alphabet, no, na kabilang sa Khmer script. Ito ay ginagamit sa Cambodia. Yung Thai script, no, sa Thailand, tapos yung Indonesian alphabet. Kung titingnan, no, Indonesian alphabet tsaka yung kasalukuyang alpabeto ng wikang Filipino ay halos nagkakahawig. No, pareho silang may impluwensiya pagdating sa alpabeto, no, o titik Romano. Dahil ang alibata at baybayin ay dalawang magkaibang konsepto, no. Pagamat sa pagsulat madalas ay pagkakakilanlan o hanggang sa kasalukuyan nalilito pa rin kahit sa pretest, di ba? Ang dami pa rin nagkamali. No, ang alibata sa salita pa lang, no, sa dalawang titik, alif, bata o beto, sabihin alif, beto. At yan yung batay kay Rodriguez Versosa. Ito ay hindi walang influensiya sa unang sistema ng pagsulat ng mga katutubong Tagalog, no, at ilang pangkat ng gumagamit ng baybayin, no, sa Mindoro, sa Batangas, no, sa ilang pang lugar na gumagamit ng baybayin. Ayan, sa Palawan. Ba't lumilipat mag-isa yung aking slide? Ano pa? Kaya kung titignan, may higit na ma-impluwensiya ang alifbata sa alpabetong Romano, Ingles, iba pang may impluwensiya ng alpabeto. Ang baybayin, no, baybay, ibig sabihin ito ay kapuluan o kabuuan ng lahat. O baybay ay pangpang, no, pangpang. Yan. Salitang baybay, no, ang mga Tagalog ay nangangahulugang lupain na sa gilid ng dagat. Pagbabaybay naman, ito yung nangangahulugang to spell sa Ingles. Ano pa? Sa kabuuan, baybayin ang tawag kapag gusto natin tukuyin ang sinaunang paraan ng pagsulat ng mga Pilipino. Yan. Sunod, mga sinaunang Tagalog ay gumagamit ng dahon, palapa, kawayan, balat ng prutas upang isatitik ang kanilang baybayin. Na syempre gagamitin mo pa rin na matulis na bagay, no, tulad ng mga patalim, mga sundang, maliliit na pirasong bakal para maiukit, no, yung mga simbolo na iyan. Yan. Kung ikaw ay may hilig sa calligraphy, no, lalo na kapag nagkaroon na tayo ng workshop, no, pagdating sa paano sumulat ng mga aral paano tuntunin sa pagbabaybay, no. Sana maging karoon pa rin sa iyo ng interes para muli mong buhayin mismo sarili mo ang baybay. Binanggit na rin ni paring Pedro Chirinos na ito ay mayroon na bago pa dumating ang Kastila, gaya ng mga sinabi ko kanina. Ano pa, ang UP sana para sa kanila
mas maipalaganap natin yung paggamit ng baybayin, no, sa mga kalye, mga pangalan ng shop, no, sa kahit sa barangay, no. Kaya pag pumunta ka sa Los Baños, Laguna, yung mga street sign doon ay nakabaybayin, di ba? Diyan sa inyong mga lugar, no, isa talaga sa ating gagawin, no, hanap kayo ng mga shop diyan sa inyong lugar na pwede niyong baybayin yung kanilang pangalan, no. Yung ilang tala, no, kung paano ang paraan ng pagsulat ng baybayin ay sa susunod na sesyon na lamang, no. Mahalaga na naintindihan natin, no, kung ano ang baybayin, no. Yung paggamit ng bantas, paggamit ng bayrama ay sa susunod na lamang na talakyan, no. Ulit, ang baybayin ay mayroon lamang 17 simbolo, katinig, 14 na katinig, 3 patinig, no. Sir, bakit 3 lang yung patinig? No, dahil sa wikang Malay, no, gaya ng nabanggit ni Conselo, ni Dr. Ernesto, na ang tunog ng I, O at A, o I, U at A ay halos kapareho lang na tunog na umiiral sa kasalukuyan na E at O, no. Kaya ang gitling at tuldok lang ang nagpapakita ng pagkakaiba ng tunog, kung kailan patitigasin, kailan papalambutin. Joke lang. Yan, ano pa, ang baybayin din ang naging batayan sa pagbuo ng abakada ni Lope Santos. Alam naman na natin, no, pinalaki tayo ng abakada, tayo ay natutong magbasa dahil sa abakada, no. Ito mas naging alipbata ang disenyo ni Lope Santos, no. Higit na magkaiba ang baybayin at abakada. Yan, mahalaga, gaya na nabanggit ko, yung bayrama, yung pagpatay ng mga tunog, patinig gamit ang ekis o mga tuldik. So mga susunod na aralin, gagawin natin iyan. Ano pa? Patunay mula sa mga dokumentaryo at mga arkeologo, no, mga resulta ng dokumentasyon, no, na magpapatibay sa umiiral ng sinaunang paraan ng pagsulat, no. Nandiyan ang mga artifacts o dokumentaryo ng Kalatagan, Batangas, Mangyan sa Mindoro, Tagbanwa sa Palawan. O kaya mabasa sa ating mga ilang panitikan ng tula, awit, liham ng pag-iibig. Kung gusto natin makita pa yung mga tiyak na sample, no, bumisita lamang sa ating National Museum of Anthropology. Yan, yung 4 na gabay na paano gawin ang baybayin sa susunod na lamang. Ganun din ang pag-iensayo, no, ng ating pagbabaybay. No, tanong sa ating unang tinalakay, no, sa kasaysayan ng wika sa panahon ng ating mga katutubo. Tanong, pakipusuan na lang kung wala. Yan. Handa na ba para sa ikalawang paksa, no, sa unang module? Ito naman ay wika sa panahon ng Kastila. Marahil batid na natin, no, sa panahon ng Kastila, talaga ang wikang na nagkaroon ng malawak na pagbabago sa ating mga katutubong wika. Bagamat hindi naman lahat ng mga Pilipino ay naging pangunahing wika ang Kastila, no, dahil alam naman natin sa panahon na ito, ang wika na ito ay pang edukado lamang, no. Nagkaroon ng
pagbabago, no, pagdating sa usapin ng sino ang magiging opisyal na wika sa panahon na ito. Ang mga katutubong umiiral, kamusta na kaya? No, mapapawalang bisa ba o mananatili bang buhay na magiging katanggap-tanggap ba ang bagong wika na makikilala sa panahon na ito? Gaya na sinabi ko kanina, magkakaroon din ng linguistikong variety, no, kapag language boundary, kapag nagkaroon ng migrasyon o kaya paglilipat ng isang komunidad sa iba pang lugar, no, maaring dahilan noon ay isang kalamidad, ng giyera, no, at maaaring maging resulta nun ay unti-unting pagsasama ng dalawang dating magkahiwalay na wika, no, ay magkakaroon ngayon ng panibagong anyo o itsura ng wika. Sana ulit? Balik tayo ulit dito. Yan. Kaya titingnan natin, isisikapin natin, mapaliwanag yung ilang detalye tungkol sa usapin ng wika sa panahon ng Kastila. Yan. Umpisahan natin dito sa Bokabularyo de la Lingua Talaga. Ito ay kauna-unahang diksyonaryo sa wikang Tagalog, no, sa Pilipinas na isinulat nandiyan sa pabalat ng diksyonaryo ni Pedro de Benaventura. Yan. Pinapalagay na ang kanyang ginamit ang bokabularyo na iniwan ni Fraile Juan de Plasencia. Siya kasi unang nagbalangkas ng bokabularyo sa Tagalog. Wala dito sa aking slide, no? Pakilagay na lang, paitala na lang, no? Bokabularyong Tagalog ni Fraile Juan de Plasencia. No, ang highlight dito sa diksyonaryo, kapansin-pansin, talagang pinatunayan ng higit, no, ang baybayin ay bahagi ng ating sistema ng pagsulat bago pa dumating ang Kastila. Iyan ay patunay, no. Sabi niya, ang baybayin tumutukoy sa pagsasatitik ng mga salita ng mga sinaunang paraan ng mga Pilipino. Ito ay katumbas na to spell sa Ingles, no. Ano ko lang, sinali ko ano na sa wikang Kastila, oh. Yan. Napansin ng mga Kastila, no, watak-watak ang ating bansa. Bukod sa hiwalay-hiwalay ang mga pulo, tayo ay nagkakaroon din ng pagkakawatak-watak sa ating mga ninuno dahil sa wika, no. Kaya pinalaganap ng Kastila ang Kristyanismo sa loob ng napakahabang panahon ng kanilang pananahan sa Pilipinas. No, kung tatandaan yung mga ating inyong pag-aaral sa kasaysayan, di ba? May mga misyonaryong nag-aral ng katutubong wika sa Pilipinas para higit na mapalapit, no, yung kadunong na meron sa katuroang Katolisismo. Nandiyan ang Agustino, Franciscano, Dominicano, Recolecto, Jesuita, na nagbunga ng malawakang epekto, no, na sa larangan ng komunikasyon, no, ng pag-aaral nila ng katutubo, no. Ganun din sa paghahati-hati ng kanilang pamayanan, no. Ang mga katutubo ay may mga sariling wika na ginagamit sa pakikipagtalastasan, pakikipagkalakalan, no. Yun ay natutuhan natin sa unang paksa. Subalit pinigilan pa rin ito ng Espanyol na nagbunga ng hindi pagkakagamit ng wikang katutubo, no, dahil nga sa impluwensiya ng malaking o malakas na wika. Napatunayan, no, sa mga unang talakayan na ang Pilipinas ay multilingual. Ibig sabihin, napakaraming wika. No? Check na tayo dyan.
multi-etniko. Bawat wika may bawat pangkat etniko. Bawat pangkat etniko may kinabibilangan na identidad at kinabibilangan na kultura. Ibig sabihin, kapag idineklara ang isang wika sa Pilipinas, dapat nire-representa niya itong kategorasyon na ito. Yan. Ano ba? Ang bansang Espanya, layon nila kung bakit tayo sinakop, talagang di na bago sa ating pandinig. Siyempre, mapalaganap ang katuroang Kristyanismo, ginamit ang katutubong wika para matutuhan ang reliyon. Pagpapayaman siyempre ng kanilang bansa, at yung katatagan at yung pananatili ng kapangyarihan ng Espanya sa iba pang bansang sinasakupan. Yan. Unang alaman na natin to, unang ipinakilala ang Leon, sa unang wisang naganap sa Limasawa, Cebu. Yan ay patunay na itinuro ang Kristyanismo ng mga unang misyonaryo. Alam naman natin ang pagiging madasalin, pananampalataya sa Diyos, sa Supreme God, ay lubos na ating kultura at bahagi ng ating tradisyon. Kung titingnan natin yung mitolohiyang Pilipino, mga sinaunang paniniwala, may Supreme God tayo, si Bathala, di ba? Kaya maraming panitikan na nagiging bahagi ang riyon, sa panahon ng Kastila. Yan. Kaya ang mga prailiden ang nagtuturo ng Kastila sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mga dokumentong pampamahalaan, wika ay nagamit sa simbahan. Diba? Kapag ikaw ay ligo-ligo ng sisimba at yun ang patuloy mo naririnig, higit na maunawaan mo ang wika. Ano pa? Dahil ang hari ng Espanya ay nagtatag ng eskwelahan sa Pilipinas na siyang magiging pandayan ng karunungan ng mga Pilipino sa paggamit ng wikang Kastila. Ang mga paaralang ito, ay binuo na sa Pilipinas ay bilang paghahanda sa mataas na at magpapaganda, sa gamit ng wika. Naging mas maayos yung sistema mismo ng wika dahil ito ay nailapit sa iba't ibang disiplina. Yan lang, nagkaroon, sa papanood naman natin iyan sa iba pang mga historical na palabas hindi sa kasaysayan, di ba? Nagkaroon ng pag-aantas, sa estado ng buhay. Nandiyan ang Maharlika o yung mayayamang Kastila na talagang kapag dito sila tubong sa Pilipinas ay higit na may pagkakataon makapag-aral. May kaya o yung may mga ari-arian, mga lupain, may mga anak na abogado, doktor, maestro, mga empleyado ng pamahalaan. Sila din ay binibigyan ng pagkakataon na makapag-aral. Yung mga masa, na kinabibilangan na mahihirap, mga Indio, walang kakayahan para makapag-aral, higit din nila hindi naiintindihan kung ano ang wika kasi nga hindi na ituturo sa kanila. Paano nangyari? Paano nila napanatili yung paggamit ng wika? Yun ay naisakatuparan dahil sa sariling pangangailangan, sa sariling kapakinabangan. Dahil ikaw, kung ang wikang umiiral bilang wikang pambansa ay Kastila, wala kang ibang choice kundi aralin, yung wika na iyon. Dahil kung hindi ikaw uunlad, ikaw ay mahuhuli, ikaw ay hindi pakikinggan dahil ang wika na iyan ay bingi sa mga katutubong wika o sabi nga nila, wika ng mga demonyo. Minungkahi, ng ilang mga ng ilang namahala sa panahon ng pananakop sa Kastila, yung paggamit ng riyon bilang pamantay ng pagsulat ng mga panitikan. Ayan, unang akdang pampanitikan sa Pilipinas ang doktrina Kristiyana
Na sinasabi ito ay nasa wikang o ginamitan una ng baybayin, no, at ilang mga dasal, no, na isusulat sa iba't ibang ah, katutubong wika, no. Ang pasyon ay naririnig at kinakanta ninyo tuwing panahon ng Kwaresma. Maliit o malaking simbahan ay maririnig niyo. Yan. Sa taong lagay, no, sa Pilipinas taong 1634, no, si Haring Felipe ay naglabas ng kautusan hinggil sa pagtuturo ng wikang Espanyol sa lahat ng mga katutubo. Yan, ano pa? Ito ay alinsunod sa umiiral na konstitusyon ng Cadiz sa 1812. Nilalaman ng konstitusyon, no, ay yung prinsipyo ng liberal na ideya, no, ng pag-promote ng wika sa demokratikong anyo. So, ibig sabihin lahat ng nasasakupan ng Kastila ng bansa, kailangan ay maging liberal ang paggamit ng wikang Kastila. Ano pa? Ito ay ipailalim sa batas, kaya kailangan sundin ng bayang Pilipinas dahil tayo ay nasasakop ng Espanya. No, ibig sabihin ang pag-iral ng pagiging wikang liberal ng Kastila ay yung dahilan ng kolonyal na ideya. No, ito ay ideya, no, at higit na malaya sa mga pamahalaan at simbahan na usapin. Yan. Pagka sinabi ding liberal, no, ito ay naglalayong magkaroon ng kalayaan o karapatang pantao na taliwas naman sa nangyayari sa panahon na ito. Mas marami yung paghahangad ng nasyonalismong imperial kaysa sa liberal, no? Kasi pag sinabing imperial, ito naman ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Espanya bilang imperyo ng kolonyal na wika, no. Mas higit na madodominahan talaga, no, kapag may ganitong sistema sa bansa na hindi naman taal ang wikang Kastila, no. Kaya may dominasyon ng gaganap sa pagitan ng mga katutubong wika at ng mga ng wikang Kastila. Sabihin, mas napapanatili pa rin ng kontrol ng Espanya ang bansa natin dahil tayo ay kontrolado din ng wika, no. Ito ay kasaad din sa konstitusyon na magiging opisyal na wika ang Kastila, no. Yan ay higit na maririnig sa mga estado ng lipunan, yung mga Peninsular, Insulares, Mestizo, Principal at ilang Indio ay nagsasalita sa wikang Kastila. Kaya sa panahon ng Kastila, ang Kastila ay pangunahing opisyal na wika, no, sa Pilipinas. No, sabihin sa kabuuan, no, ito ay nagsikap na maipatupad yung pagkokontrol sa ideolohiya ng mga Pilipino ang epekto ng wikang Kastila. Yan. Dahil nasa pang-edukado ang itsura ng ating pagkilala sa wikang Kastila, no, ipinakilala ang abecedaryo. Ang ating unang baybayin na katutubo ay pinalitan ng alpabetong Romano, no, tinawag na abecedaryo. Kaya posibleng dahilan ng pagkawala ng baybayin dahil sa pagsusumikap ng pamahalang Kastila ng praile na gamitin ang wikang ito sa kanilang pananampalataya sa pagtuturo ng edukasyon at pamamahala. Bakit mabilis nilang natutuhan
dahil malakas ang wika sa panahon na ito. Walang ibang choice talaga ang mga tao sa panahon ng Kastila, kundi pairalin sa kanilang sariling pangangailangan ang wika, no, dahil sa sariling kapangkanan at dahil sa ito ay wika din mismo ng buong bansa o umiiral sa bansa. Napabayaan ng baybayin dahil dahil higit na mas makakatulong ang bagong wika kaysa sa baybayin, dahil higit sila ay aasenso sa ilalim ng pangasiwa ng Espanyol kung sila ay nagsasalita ng Kastila. Sino bang mga ginamit ni Rizal sa kanyang mga nobela ang nagpupublit magpanggap na Kastila, di ba? Si Doña Victorina. Ganun kasi yung nagiging estado ng tao kapag ikaw ay nagsasalita ng wika. No, ang abecedaryo, meron itong 30 titik. No, 5 ang patinig. Ibig sabihin, mula sa tatlong patinig sa baybay, naging 5. Ibinukod yung pagkakaiba ng I at E, O at U. Kitang-kita naman sa salita, abecedaryo. Ma-E, ma-O ang Kastila. Ganon din ang tunog na R ng Ra, na sinasabing hiram din sa kanila, pero sa mga bagong saliksik, no, ang mga Bicolano ay may tunog din o iba ang tunog ng Da, no, sa Ra. Kaya sa baybayin halos pareho ang tunog ng Da at Ra. Pero sa gaya na banggit ko, no, may mga pananaliksik na meron ng tunog ng Ra bago pa dumating ang Kastila, dahil sa mga saliksik ng sinaunang baybayin sa Bicol na alam naman natin ay mara, mapakatal, no, ang kanilang pananalita. Malalabat na tayo. Yan. Kapag tayo ay nagbabaybayin, mahalaga makakuha tayo ng maayos na translasyon, no, mula sa mga hiram na salita. Kung sa Kastila, merong hiram na titik na pwedeng may salin sa hiram sa Tagalog. No, gagamitin mo lang ang abakadang Pilipino para bigyan sila ng pagtutulad, no, sa tunog. No, kaya ganun din, kapag gagawa tayo ng baybayin, kailangan maisalin muna sa Tagalog o sa paabakada bago salin sa baybayin. Ganyan ang gamit ng iba pang hiram na titik sa baybayin. Ang digrapo, ibig sabihin ng digrapo ay mukha silang kambal katinig, no, yung che, doble L at doble R, mukha silang kambal katinig. Ang bilang ng titik nila isa lang, mukha silang dalawa pero ang ideya isa lang ang titik nila. Kung 32, hindi naman magiging 33, no, dahil pagbubukod-bukod ng iyan. Ganoon din, may digrapo din sa alpabetong Filipino sa kasalukuyan. Yan ay bibigyan natin ng paliwanag sa susunod na aralin. No, itong mga bagong titik, no, ay wala din sa baybayin. Yan, ano pa? Sir, may impluwensiya pala ang abecedaryo Kastila sa wikang Filipino, sa alpabetong Filipino, dahil nanatili ang tunog ng E at O at tunog ng R. Ganun din ang kaisa-isang titik na nanatili sa abecedaryo ang Enye. Opo, tumpak po kayo sa inyong naiisip. No, kaya ang wikang alpabetong Filipino ay resulta iyan ng mentalidad o kolonyal na mentalidad sa panahon ng Kastila. So, hanggang kasalukuyan, may pananaw na tayo ay patuloy pa rin sa ideya ng pananakop dahil sa wikang Filipino. Pero may higit na magandang paliwanag iyan kapag ka nasa kasalukuyang panahon na tayo, no, na pagtaluntun ng wika. Nung nasa grade 8 kayo, no, mahalaga alam nyo ang abecedaryo kasi ginamit ang abecedaryo sa ilang pagsulat ng panitikan, gaya sa awit ng Florante at Laura, no, sa saknong 22 ng Kayselia. No, hindi mo naman pwedeng basahin ito ng MAR o Maria Asunción Rivera o FB Francisco Balagtas. Binabasa ito abecedaryo. Halimbawa,
Ikaw na bulaklak, niring dili-dili, selyang sagisag mo'y ang M.A.R. Ang berheng mag-inay, ipinamintakasi, ang tapat mong lingkod na si FB. Siyempre, kapag ikaw ay nagbasa naman ng mali sa ideya ng abesedaryo, talagang mababago mo yung ideya ng mga panitikan na sumunod sa abesedaryo. Ano si Barrojas, ano yung Facebook, di ba? Yan. Mula sa konstitusyon ng Cadiz, no, parang nagkakaroon na ng usaping politikal pagdating sa wika. Dito na papasok yung pagkilala sa pagiging pambansang wika ng isang particular na wika sa isang bayan o sa isang bansa. Sa Pilipinas, kailangan maganap ito para magpatuloy ang pagbuhay ng mga katutubong wika. Paano ba kinakategorya o inaantas sa pambansang wika? Dapat ito ay magbuklod. Kung watak-watak ang wika sa Pilipinas, baka kaya niyang pagbuklorin. Dahil tayo ay multilingual, heterogeneous yung anyo. Dapat ito ay sa batas. De jure, ibig sabihin ay nasa batas. Di pwede de facto wala sa batas. At ito ay nationalismo. Ibig sabihin pangbayan na wika. Sinasalita sa lahat na narinig sa lahat ng pulo sa bansa. Ano pa? Ito ay bukod sa ang wika ay umiiral sa bansa, dapat may pasok niya yung dalawang kategorya. Una, maulad yung mechanics, maulad ang struktura, mahulad ang panitik. Kalawa, ay tinatanggap ng marami. No, ginagamit ng marami. Sir, bakit tinanggap ang wikang Filipino? Bakit wikang Filipino ang pambansang wika? Bakit bahagi pa rin ang Ingles bilang official na wika? Nasaan ang Tagalog, sir? Ang Tagalog ba ay wikang pambansa sa kasalukuyan? No, yan ay bibigyan ng klaro sa mga susunod na aralin. Yan, sunod, dahil patuloy yung paglakas ng wikang Kastila, no? Meron tayong mga bayani, no, na patuloy sa pagpapayabong ng ating wika. Kaya lumabas yung tinatawag na propagandistang wika o wikang konserbatibo. Ito ay wikang ginagamit syempre sa propaganda. Pag sinabi mo propaganda, layunin mo ay mapanatili ng estado ng wika sa kasalukuyan sa maayos na pamamaraan o reforma sa pagbabago ng lipunan at pamamahala sa usaping pangwika. Konserbatibo naman, ito ay nakatuon sa pagpapanatili, no, ng mga tradisyonal na ideya, no, para makaiwas, no, conservative, no, makaiwas sa malawakang pagbabago sa wika. Ang dalawang ito ay hitik na ginagamit, no, sa mga literatura, no, kaya makikita natin mayaman sa panitikan ang Tagalog at Ilocano. Sila ay parehong malalaking wika dito sa Luzon, sa Meso-Philippine language. Sila dalawa ay nagtatalo kung sino higit na gagamitin sa paggawa ng isang samahan. O alam na natin, ang samahan ay ito ay tumutukoy sa grupo na gumagamit para isulong ang kanilang layunin, pananaw, partidong politikal. Ibig sabihin, ang anumang pinili sa dalawa ay ginamit bilang wika o medium ng samahan. Ang Kastila, dahil patuloy na umiiral, pang-edukado ang tingin. Maaring ito ay nagiging formal, no, sa mas mataas na antas ng wika dahil pang-edukado ang gamit. Kung saan ang wika ay higit na kontrolado. No. Sa taon ng 1877, no, naging nationalistang radical ang Tagalog. Pag sinabing radical, origin, radical dahil nationalismong radical dahil makabayan yung kilusan, no, yung dayong baguhin, no, yung sistema ng lipunan pagdating sa pagkilala sa wika, no. Ito yung unang pakikibaka, no, ng mga
ng mga tagapagtanggol ng wika sa makapangyarihan o kolonyal na wika. Kaya nandiyan ang mga nangunang personalidad na simbolo ng kilusan na ito na hanggang sa kasalukuyan ay magpasalamat tayo dahil patuloy na nabuhay ang ating mga katutubo dahil sa ideyang mapasigla, maaring sa revolusyon na anyo man, no? No, makasabay ang ating mga katutubo sa Espanyol o sa wikang Espanyol. Ito ay naglalayong mapataas yung gamit ng mga katutubong wika sa pamahalaan sa lipunan. No, ano pa, makatanggap ng mataas na pagbabago. No, nandiyan, no, yung diwa nagkaroon ng pagkakapantay-pantay at kalayaan dahil sa diwa ng wikang nagkakaisa. Nandiyan ang Tagalog na pinaniniwalaan ni Andres Bonifacio, no, manang revolusyon, ni Emilio Jacinto, yung utak ng revolusyon, ng sila ay nakikita na ang Tagalog ay kailangan makisabay sa umiiral na wika sa panahon na ito. Kung hindi, no, gaya ng mga tutubong wika ay talagang mamamatay sila. No? Ito ang naging wika ng kartilya ng Katipunan. Yung kartilya, ito yung dokumento na naglalaman ng mga aral, prinsipyo ng mga Katipunero na isinulat ni Emilio Jacinto na ginamit ang wikang Kastila, ay wikang Tagalog. Ito din ay wika ng kalayaan. Yung kalayaan, ito ay periodiko, no, magazine o newspaper, na naging mahalagang bahagi ang paggamit ng Tagalog para mas maipakalat ng mga Katipunero yung mensaheng nais nilang ibigay o impormasyon na nais nilang ibigay. Ang paggamit ng Tagalog sa kalayaan ay isang paraan upang mapadaling maabot, no, sa mas malapak na hanay ng mga Pilipino yung pagpapalakas ng nasyonalismo radikal ng bansa. Yan, kaya pakilagay artikulo 8 ng Saligang Batas ng Biak na Bato sa 1897. Dahil ang pangailangan na magkaroon ng wikang magbubuklod sa ating lahi ay una nang nagkaroon ng liwanag. No? Maraming salamat sa ating mga katutunero, no, para tuluyang namuhay ang mga katutubong wika hanggang sa kasalukuyan dahil sa kanila, no, dahil sa kanilang pakikibaka. No, yan ay mababasa sa Ligang Batas na Biak na Bato sa 1897. Gawing opisyal na wika ang ng revolusyon ang Tagalog. Kaya naging medium na paghahatid sulat ng mga dokumento ng Katipunan ang Tagalog. Gayunpaman, naging pangit yung kaisipan na ang wikang Tagalog ay wikang revolusyon, wikang mapaghimagsik. Diba? No, ano pa, sinabi ni Badayos, talagang mas nagiging mayaman ang isang panitikan kapag ka naisusulat sa wikang Tagalog. Kaya kung gagawa kayo ng mga panitik, no, subukin, no, na mas mapalalim ang paggawa ng tula, sanaysay, maikling kwento sa wikang Tagalog. Gumamit ng mga malalayuning pananagalog, no. Sa isang historian, no, ng akademikong Pilipinas, sa kanyang paniniwala, si Teodoro Agoncillo, na kanyang paniniwala lamang ito na unang marapat na gawing unang wikang pambansa ay ang Tagalog, no, na siyang nagpapakilala sa ating salita, no, lahing Pilipino, salita o wika na isang bahagi ng ating pambansang identidad o pagkakakilanlan ng lahi. No, alam naman natin ang salita at lahi ay parehong kamalayan, no, para magkaroon ng nasyonal na kultural na anyo, no, at pagkakaroon ng pambansang pagkakaisa. No, kahit papaano mayroong umiiral na wikang talagang malawak, no, hindi pa rin nakalimutan ng ating mga tagapagtanggol ng wika ang patuloy na pananatili sa
sirkulasyon ng buhay ang katutubong wika. No, sa kabuuan, no, sa panahon na ito, nagkaroon ng matinding hidwaan sa pagitan ng dalawa, Tagalog versus Kastila. No? Sino ba ang magiging nationalist? Sino ang nagiging nationalismong integral? No? Pag sinabing nationalismo integral, ito ay sino yung mas may pagkakakilanlan sa bansa. No, syempre kapag Tagalog, no, ito ay tubo lamang dito sa Pilipinas. Kaya yung pagiging prestihiyoso nito bilang wika sa global na perspektiba ay napakahina. Dahil ang Tagalog ay kilala lang sa Luzon, mga Riyon Ikatlo, at iba pang katutubo na nagsasalita sa Tagalog. Kaya hindi prestige yung pagtingin sa Tagalog. Hindi gaya sa Kastila, diplomasya ang gamit. Buong nasyonal, no, kailangan gumamit ng wika dahil ito ay napatupad ng batas. Ang Tagalog, dahil may saligang batas pero may mga katutubong hindi sumunod, no? Sa global na usapin naman, mas kilala ang wikang Kastila, diba? Yan, talagang hindi malalayo, no, yung lawak ng pagkakaiba ng dalawang wika na ito. No, siguro sa kasalukuyan, no, nanatiling prestihiyoso ang Tagalog, pero kung titingnan sa panahon na ito, napakahina pa ng wikang Tagalog. Titingnan natin iyan sa mga susunod na talakayan, paano magbabago yung pagtuntun ng wikang pambansa. No, ibig sabihin dito sa unang paksa no panahon ng katutubo at Kastila, no, napag-usapan natin mga katutubong wika, pambansang wika, opisyal na wika, Kastila at Tagalog, mga batas sa ligang biyak na bato. No? Isa pa, kung titignan ang konstitusyon natin o soberanya ng Pilipinas, hindi talaga ino-honor yun sa ligang batas na biyak na bato. No? Na ang unang pangulo ay si Andres Bonifacio. Hindi siya nabibigyan ng idineklara bilang unang pangulo ng Pilipinas. Dahil ito ay batas pang katipunero lamang. Ang effect nito ay pang Luzon o pang samahan lamang ng katipunero. Kung titingnan naman, nagsimula ang paggawa ng samahan, no, sa panahon na ito para isulong ang katutubong wika na pinangunahan ng Luzon, kung saan ang Tagalog ay higit na sinasalita. No, kaya sa susunod na talakayan, pagsasaluhan naman natin ang ideya mayroon sa panahon ng Amerika. No, maraming salamat Best IT1L sa inyong pagdala online. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po.